So, dito po tayo next. Ito pong sunod nating pag-uusapan, mga kababayan, ay ito po'y ikakagalit po, no, ng mga DDS. Mga kababayan. Ikakagalit po ito ng mga DDS ang sunod nating pag-uusapan kasi patungkol po ito kay dating Vice President Leni Robredo na ngayon Mayor Leni Robredo, ang pag-imbita ni Mayor Leni Robredo kay PBBM. Bakit nga ba si PBBM ang iniimbitahan ni Mayor Leni Robredo at hindi si Sara Duterte? Nako po, mga kababayan. Ito po mga kababayan, pakinggan nyo po Wait lang, nawala. So, ito po siya na kung saan, mga kababayan, ay iniimbitahan ni Naga City Mayor Leni Robredo si PBBM sa Fina Francia Festival, no? Mas pinili ni Mayor Leni Robredong imbitahan si PBBM kaysa kay Sara Duterte. Naku po, Kaaruba, Miguel of shoutout. Naku, magagalit. I-invite next year. Ngunyan kayang year, actually ready na si Surat. Pero dahil digdi sa flood control scandal, in-advisean kita na sibot na maringon yan. So sabi ko, eksakto man, actually medyo reluctant ako mag-imbitar dahil nga di man pakaray ang plaza. So kung parid ang didigdihan niya, di ipakita maayos. So kung sinabi sa tuyang garo malabo ngunyan dahil because of the scandal, sabi ko, mas maray garo next year para pagprepararan ta. Actually, mga kababayan, gusto ko lang pong i-explain sa inyo hindi po bumabalimbing si Mayor Leni Robredo. Ang sabi kasi ni Mayor Leni Robredo dito, mamaya, sasabihin niya yan dyan. Pero i-explain ko sa inyo kasi nga, ano siya Bicolano kasi ang salita, no? So, ang sabi niya dito, ready naman daw siya na mag-invite sa Fina Francia kay PBBM. Kaso pumutok daw itong usaping flood control scandal. Kaya medyo na-busy daw si PBBM. Pero kung tutuusin, ready naman na daw, nakahanda na. Kaya ang iniisip lang daw niya kung sa parid ba daw si PBBM magpakita or darating na lang siyang naka-convoy diretso sa harap siguro ng City Hall, 'di ba? So okay naman daw, pero piniprepare pa niya at i-confirm pa lang niya sa Malacanang kung ano ba siya darating, makaparid ba, sasakay sa float or di kaya magko-convoy, 'di ba? So yun po yun mga kababayan. Pero hindi po ibig sabihin, mga kababayan, na si Mama Leni Robredo ay bumabalimbing kasi bakit? Mayor po siya, 'di ba? At president si PBBM. So wala namang eleksyon, so wala tayong masasabing balimbing. At inexplain din ni Mama Leni Robredo dito kung bakit si PBBM ang kanyang iniimbitahan. LGU na nabibisita kang presidente dahil first hand nahihiling niya kung ano mga kaipuhan. Makatapos kang eleksyon, mahal lang magkalaban. Para sa kuya, siya ang presidente, kay po ang galangon ta si opisina. In fact, so sabi niya, tapos na ang eleksyon. Tapos na kaming magkalaban. So siya ang presidente, galangin na lang natin ang kanyang opisina. So pinaliwanag niya. So ngayon, mga kababayan, para sa akin, ito yan pag dumating man ang panahon na, syempre, 2028 election, di ba? 2028 presidential election, baka kung magkasunduman si Mama Leni Robredo at si PBBM at tatakbo si Mama Leni Robredong presidente, kapag inendorso ni PBBM si Mama Leni, tapos ang karir ni Sara. Mark my word. Mark my word. Kapag inendorso ni PBBM si Mama Leni Robredo versus Sara Duterte, tapos. Tapos ang karir ni Sara. Kasi ganito yan, mga kababayan. Kung napansin ninyo, ako magbibigay ako ng reaksyon na baka naisip nyo na rin ito at itong naiisip ko ngayon. So ganito yan. Kung naalala ninyo 2022 election, nagsama si Sara na merong DDS at si PBBM na may loyalista.
So yung mga dating loyalista kasi, naging DDS dahil sa ginawa ni Digong noong kampanyang 2016 nung tumakbo si Digong na presidente. Alam ninyo, kung meron mang pinakamagaling na presidente, si Marcos. Si Marcos ang pinakamagaling na presidente. Kaya ginawa ni Digong yon kasi tinulungan siya ni Amy Marcos nung pangangampanya niya nung tumakbo siya presidente. Kaya yung mga loyalista, nagiging DDS kasi wala pa namang loyalista na at that time kasi wala pa si Marcos. Si Duterte pa lang. So yung mga loyalista na gustuhan nila kasi magkaibigan nga naman si Sara at si BBM, si Amy at si Digong. So yung mga loyalista naging DDS bigla. So inadapt ng loyalista yung tinatawag na DDS. So ngayon, nung dumating ang 2022 election, yung mga DDS at loyalista, sanib puwersang buo kasi tumakbo si PBBM, tumakbo si Sara. So, yung 50% na loyalista, dumikit sa DDS ni Digong, so nagiging 100% sila. So, ang nangyari ngayon, mga kababayan, dumating ang 2022, nanalo si PBBM, nanalo si Sara. Dumating ang 2023, 24, 25, nagkahiwalay na sila. So, do you think yung 50% ni Sara na DDS na sinasabi, na ang 25% sa 50% ni Sara, mga loyalista yun? Kailan lang ba pinanganak ang DDS? Diba 2016? Sa 2016 na yun, maraming sumuporta kay Digong. Pagdating ng 2022 election, bumuo. Pero, nung dumating na nag-away na si PBBM at si Sara, yung 50% na DDS at ang 50% na loyalista, naghiwalay. So, yung 100%, 50% na lang. Dito na iwan kay Sara. Ngayon, sa kabila ng pumasok na problema ng bansa, sa kabila ng pagkabisto nila, nakulong si Digong sa dahig, nabisto ang kanilang pangungurakot, dumating pa itong flood control scandal, dumating pa itong mga problema nila. So yung 50% na pinanghawakan ni Sara na bumoto daw sa kanya na 32 million, nagiging 25% na lang yon. Bakit? Yung DDS at loyalista, nabawasan ng kalahati. Yung 50% na naiwan kay Sara, 25 na lang. Ngayon, sa 25% na yon, nagigising pang paunti-unti. Bakit? Kasi nga sa 25% saan ka makakita? DDS. Tapos pag may baha, nawawala si Sara. Tapos pag may problema, si Sara walang aksyong ginagawa. Puro nawawala, puro absent. Lipad dito, lipad doon. Nasisira. So yung 25% nagiging 10% na lang. Nawala na naman yung 15. So yung nakaltas doon sa 25% niya, ano ngayon yun? Floating yun. Floating. So yung floating na yun, either magiging kakamping pa yun o magiging loyalista pa yun. So yung natira sa kanyang 10%, sa 25%, mga kababayan, tignan nyo, pag nag-rally sila, hindi na nga umabot sang milyon eh. Pagdating ngayong 2028, do you think kaya pa ni Sarang umabot ng 32 million vote? Pag tumakbo siyang president? Hindi po. Hindi po siya aabot ng 32 million. Kasi ganito yan. Ang tandaan ninyo, ang botante ng kakamping, sulit yan. Mula 2016, 16 million ang boto ni Leni. Pagkadating 2022, another 16 million ang boto ni Leni. Kung hindi kaya ni Sara lagpasan ang 16 million ni Leni, nga talaga siya. Bakit? Just try to imagine. Halos lahat ng mga Gen Z, millennials, kabataan, kakamping. Kakamping. Ngayon, kung sakali man na hindi tatakbo si Leni, si Risa ang tatakbo. Kung ikaw kakamping, ibuboto mo ba si Sara versus kay Risa? Si Risa at si Leni, magkasama yan. Magkapartido pa yan. So, kung ikaw kakamping, malamang doon ka buboto kay Risa. Bakit mo ibuboto si Sara? So, kung hindi kaya ni Sarang lamakan ang 16 million ni Leni noong 2016, 2022, Tapos ito pa, pagdating 2028, magsanib puwersa pa ang kakamping at loyalista kasi isa lang naman ang pinaglalaban nila. Tibagin ang kurap na Duterte.
Oh. So, kung ikaw loyalista, didikit ka ba kay Sara? Malamang doon ka pupunta sa kakamping. Kasi, kung napansin ninyo mga kababayan, kung napansin ninyo, ang kakamping ngayon at loyalista, halos magkapareho na ng pinaglalaban. Kung naalala ninyo, napakarami pong mga vloggers ng kakamping na kapag may rally, loyalista vlogger at kakamping vlogger nagkakaisa versus Sara. So, kung merong 16 million si Lenny na hindi kayang lagpasan ni Sara, di ba? Paano pa kung ang kakamping na 50% didikit kay Lenny? Oh, so yung 80% ni Lenny plus 50% ng loyalista, saan si Sara pulutin kangkungan? Alam niyo, sa totoo lang, hindi ako political analyst, nagre-react lang. Hindi ako political analyst. Isipin ninyong mabuti. Si Lenny Robredo, may sulid yan. 2016, hindi niya napalusot si Marcos. Talo si Marcos dahil meron siyang 16 million butante. Noong 2022, bumalik ulit yung 16 million na dagdagan pa, sulid pa rin. So paano pa ngayon? Do you think si Sara mananalo kung ang mga loyalista na dating DDS ay gumising ulit ngayon at ayaw na sa kanya? Sabi ni Ma'am Selpa Glory, si Lenny Kent hindi rin pwede maging presidente. Ma'am Selpa Glory, kung usaping presidente man, kahit sino pwede. Pwede maging presidente si Lenny, why not? Naging presidente nga si Cory. Huwag po nating isipin na porket babae mahina. Hindi naman sa palakasan dito eh. Ang atin lang dito, di bali ng babae, at least hindi kurap. Kung lalaki naman, kung pareho lang din naman kay Digong, walang mangyayari. At least si Lenny, nakita na natin. Biruin nyo. Ito, hindi ko ini-endorse si Lenny. Kasi alam ko, hindi ata si Lenny talaga tatakbo. Ang alam ko, si Risa Hontiveros tatakbo talaga. Ngayon, kung sakali man, si PBBM, sino bang patatakbuhin ni PBBM? Alam naman si Sandro, hindi man pwede. Pwede si First Lady Lisa, si PBBM ang mag-vice. Pero sa totoo lang, sabi, Cory was installed by US. Actually, Ma'am Silpa Glory, mahirap kasi tayong alam nyo yung narinig lang natin, tapos installed by ganito, installed by ganyan. Mahirap kasi pag walang evidence eh. Ang sa akin lang, kung hindi pwede si Lenny, mas lalo naman si Sara. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kung ako papipiliin, no? Kung ako loyalista, si Sara, sinusuka na yan eh. Doon na lang ako kay Risa. Kasi kung i-compare natin yung gawa ni Risa versus gawa ni Sara, ang layo. Ang layo talaga. Ang layo. Di ba? Ang layo talaga. Yung mga nagsasabi noon na, wag tayo kay Lenny kasi lutang yan. Wag tayo kay Lenny kasi wala yan, mentally absent yan, physically present. At least hindi naman magnanakaw. Kaysa naman si Sara ilagay mo dyan. Minsan pa habang nakaupo, yung utak niya umiikot, tumitingin sa pader. Tapos tinititigan yung mga billboard. Tapos magugulat ka. Kung ano-ano sinasabi, bigla lang tumatawa. Diba? Ganun po yun. Alam niyo mga kababayan, hindi porket babae ay hindi pwede maging presidente. Kasi alam niyo ba si PBBM, sino advisor niya ngayon? Babae. Alam niyo sino babae? Si First Lady Lisa. Advisor ni PBBM at si Enrile. Dalawa yan. Kaya hindi porket, alam niyo, ganito yan eh. Kung ang ating bansa babae ang presidente at sabihin nating mahina, mga kababayan, may mga nanay po tayo. Naging nanay na din po kayo. Alam nyo, sa pamamahay pa lang, no? Mas maganda talaga ang bahay na may nanay. Pangit talaga ang bahay kung si tatay ang kasama. Ako, I will tell you frankly, hiwalay ang nanay at tatay ko. Pero kung ako papipiliin, mas gusto ko sa nanay ko. Bakit? Ang nanay ko, kapag may kunting dumi, nakikita na sisilip, pinapalinis. Disiplinado ang bahay.
Disiplinado ang isang pamilya kapag may nanay. Di ba? Pero kung tatay lang talaga naiiwan, kung ikaw nag-EML, yung tatay mo nag-EML, putang ina, bulok ang hugasin. Putang ina, titirahan ng surot ang damit na labahin. Totoo yan. Hindi ko naman nila lahat. Meron naman mga tatay na mga malilinis talaga. Yung mga istrikto pagdating sa marumi. Pero hindi pa rin talaga kayang tugmangan ng tatay ang nanay. Kaya, kung meron man tayong nanay sa bahay na kayang magkontrol at patakbuhin ang pamilya, hindi po natin maliitin kung babae man ang maging presidente. No? So, nasa sa atin na yan eh. Kasi tayo, hindi naman tayo pare-parehong pinipili. Hindi naman tayo pare-parehong gusto. Pero para sa akin, kung para lang din, no? Kung para lang din kay Sara, doon na lang ako kay Risa. Pero pagkakaalam ko si Mama Leni Robredo, hindi po siya tatakbo. Kasi ang alam ko, tatapusin pa niya yung termino niya eh. Termino niya, 3 term pa yan eh. Una pa lang ngayon eh. Surat ako sa iya, di pa ako mayor. Nagsurat ako sa iya last year, pagre-reklamo ko sa airport, pagre-reklamo ko, right after kan si Christine. Pagre-reklamo ko si Baha, pagre-reklamo ko si Dalan Padigdi. Sisurat ko sa iya, pig-forward niya sa DPWH. Tapos si DPWH ang nagpadara sa kuya kung ano si mga programa. So, ito ang kwento ni Mama Leni Robredo. Bago daw siya nag-mayor, so nireklamo niya yung kalsada, yung baha, yung airport. So, nag-response daw si PBBM. So, pinadala daw sa kanya yung DPWH at pinaayos daw. So, kaya isa sa rason na para sigurong magti-thank you, no? Magpapasalamat yata personal si Mama Leni Robredo kay PBBM. Kasi bakit? Simula daw nung naging presidente si PBBM, sumulat daw si Mama Leni. So, meron nga tayong mga hindi nalalaman na mga personal nila na usapan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, sabi nga ni Mama Leni dito, hindi na po kami magkalaban kasi tapos na yung eleksyon. Kaya, sabi niya, mayor na ako presidente na siya. So, respetuhin natin yung opisina niya. So, sumulat naman ako sa kanya, nanghingi ako ng tabang, tulong. Sabi niya na yung airport daw nila, bakit ganito, yung lugar namin, bakit baha, yung kalsada namin, ganyan-ganyan, lubak-lubak. So, nag-response naman at nagpadala nga daw di umano ng DPWH doon, pinaayos. So, ganyan lang. Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, kung ganyan lang lahat ng politician, halimbawa may problema ka sa lalawigan mo, mag-message ka sa presidente. Kung hindi mag-response sa'yo, huwag ka na lang pong maghintay. No? Pumilos ka na lang. Pero kung nag-response naman sa'yo, makipagkaisa ka. Katulad kay Yorme. Alam naman natin na si Yorme, hindi po talaga yan sila connected ni PBBM. Pero nung nag-offer naman si PBBM sa kanya ng proyekto, nakipag-collab naman si Yorme, sinalo naman ni Yorme, tinanggap naman. So, di ba kumanda? O, katulad kay Biko, tinulungan ni Biko si PBBM. So, at least nagkakasundo. Joy Belmonte. Sino pa? Actually, kung lahat ng mga namumuno, bawat distrito, bawat lungsod, bawat syudad, kung susuporta lang sa presidente, maganda ang kahinatnan, maganda ang kalalabasan ng inyong mga probinsya. Katulad ngayon, napansin ko nga, tingnan ninyo yung Cebu. Nakita nyo yung gobernador ng Cebu, si Pambari 4. Alam natin na DDS yan, pero kailangan mo ng tulong. Huwag mong ilaan na DDS ka, huwag mong ipataas yung pride mo na hindi ka mahingi ng tulong kay Marcos kasi kay Duterte ka. Aanhin mo yung kulay kung nilunod ka na sa baha. Di ba? Unahin mo yung kapakanan ng tao. Itabi mo yung political issues, itabi mo yung kulay, unahin mo yung tao. Kasi kung mawala ang tao dyan, hindi ka magiging governor. Di ba? Sabi ni Paula Mauchi, maka-BBM ito ha, sino maniwala dito, magpaniwala kay dito. Natural, BBM naman talaga ako. Bakit? Gusto ko ba si Sara? Putang ina. Ang pangit na nga niya, tamad pa. Hindi ba halata? Hindi ba halata na BBM supporter ako? Huwag mong pangarapin na magiging DDS ako. Putang inang yan, sinumpa ko yung mga pangalan na yan. Ang dumi. Basura at kalawang yan sa Pilipinas. Anay yung mga yan.
Diyos ko po naman, sasabihin mo pang magpaniwala sa akin. Alam nga naman kami maniniwala sa inyo. Ano bang napatunayan ng mga idol ninyo? Yung tatay ninyo, uuwing garapon, nakakulong. Yung vice president mo na may baha, nandun sa Mauban, Quezon. So alam nga naman sa inyo kami maniniwala. Di ba? Yun ang katotohanan, Diyos ko naman. Halata ba? DDS ba ito? Yung pagmumukha ito, DDS? Yung pag nagsalita ito, DDS? Yung utak nito, DDS? Putang ina, hindi ako bobo tulad nyo. Diyos mio Marimar. Hindi ko kayo ini-encourage na maniwala sa akin. Pero ini-encourage ko kayo na huwag kayong maniwala sa mga Duterte. Because lahat sila is con artist. Con artist yan. Isipin ninyo. Ito, meron ko ipakita sa inyo Ang gobyerno na masimpang tuman sa mga... Ito, ipakita ko sa inyo. Pakinggan nyo The world's richest man, Elon Musk, posibleng maging world's first trillionaire. Inaprubahan na kasi ng shareholders ng automotive company ni Musk na Tesla ang $878 billion pay package para sa kanya. So kung merong world billionaire, merong first world trillionaire, hindi matatalo si Digong dyan. Yung Elon Musk na first world trillionaire, hindi matalo si Digong dyan ni Elon Musk. Bakit? Tignan nyo si Digong, walang negosyo pero bilyon na ang nagastos. Kita nyo? Do you think kayang talunin ni Elon Musk si Digong? Hindi. Si Elon Musk, napakaraming business. May spaceship, SpaceX. Merong Twitter na X na ngayon. Merong Tesla na sasakyan ngayon. Si Digong, anong negosyo? Bilyon na ang nagastos sa abogado, pero walang negosyo. Tignan nyo. Kita mo, DDS? Kita nyo? Ngayon, sabihin ninyo, sinong maniniwala dito? Hindi ka maniniwala? Bilyon na ang naubos ni Digong. 150 million a month kay Nicholas Koopman for almost 8 months. Kita mo? Walang negosyo. Bilyon na ang nagasto. Si Elon Musk kilala natin Di ba? So hindi pa rin kayang talunin ni Elon Musk si Digong. Kita mo yan? Wala kang business. Ukay-ukay nga lang nilagay. Tapos bilyon na ang naubos doon sa dahig. Kita nyo? Hindi kayang talunin ni Elon Musk si Digong. Ano na? Asaan na yung nag-comment na maka-BBM daw ako? Lata naman. Pinutang ina ko ba si Digong kung maka-Duterte ako? Minura ko ba si Digong? Binaboy ko ba si Digong dito kung maka-Duterte ako? Di ba? Kita mo yun, nawala ka bigla sa comment. Kasi tanga-tanga susugod ka sa live tapos di ka marunong makipaglaban. Kita nyo yan, asaan ka ngayon? Ang pinakamayaman sa buong mundo, si Duterte. Yan ang totoo, hindi nyo kayang talunin si Digong. Bakit? Biruin mo, kinulong na lahat, naka-private plane pa. Saan ka sinong kinulong nakasakay ng private plane? Sinong kinulong, di ba? Pag dito sa Pilipinas, pag inaristo ka, sasakay ka sa mobile car sa sasakyan ng pulis. Si Digong, putang ina, kinulong, naka-private plane Magkano yung Boeing 37 niya? Boeing ba yung pagbasa? Boeing 377 ba yun? Kita mo yan, naka-private plane? Kita mo yan? Mas mayaman si Digong, hindi si Elon Musk. Diba? Huwag mo nang tawagin John Court si Bisdak. Nakalimutan na nga mag-ahit Diba? Tatawagin mo pa. Ganun yon. Alam nyo, ang pinakamayaman sa buong mundo si Digong. Nakakulong, walang trabaho, walang posisyon sa gobyerno, pero kayang magbayad ng bilyon sa abogado. Kita mo yan? Kita nyo yan? Naisip nyo ba yan? Nakakulong, walang ginagawa, nangayayat.
Ilang buwan na lang, kulang na isang bulati na lang ang pipirma. Pero billion pa rin ng pera. Putang inang yan. Kita nyo? Tapos ano negosyo? Wala. Diba? Wala. Diyos ko. Anong negosyo niya? Yan ang tanong. Diba? Hindi kaya ni Elon Musk talunin si Digong pagdating sa yaman. Kung si Elon Musk daw first world trillionaire, dollar yun hindi kaya ni Elon Musk talunin si Digong. Do you think si Elon Musk may SpaceX, may cellphone na solar, merong internet na SpaceX, merong X na internet, may Twitter, merong Tesla. Napakadaming business ni Elon Musk. Meron pang delivery sa ibang lugar, sa labas ng planeta. Tapos si Digong nakakulong lang doon. I am Rodrigo Roa Duterte. Tapos nakapagbayad ng bilyon sa abogado, di ba? Yaman. Tapos tanungin mo ngayon, anong negosyo? Wala. Utang ina. Ngayon mga DDS, tulog pa rin ba kayo? Isipin ninyo. Isipin ninyo. Yun nga mga nagtitinda ng isda sa palengke, araw-araw gumising, madaling araw para magtinda ng isda, manok, frozen goods, gulay. Pero si Digong nakakulong bilyon na naubos. Walang trabaho yan walang negosyo. Pero bilyon. Kita ninyo. Ngayon ninyo, isipin ninyo yan. Isipin ninyo. Isipin ninyo, yung ordinaryong Pilipino na nagtitinda ng isda sa Talipapa, gumigising madaling araw, matutulog na lang 3 oras, 2 oras, basta makapagtinda lang ng gulay, isda at karne. Samantalang si Digong nakakulong loon 8 buwan, bilyon na inubos, may pera pa rin. Tapos pag tinanong mo, may trabaho? Wala. May negosyo? Wala. Ba't may bilyon? Kita? Ano mga DDS? Kaya pa? Comment ka dyan. Paano mo ngayon yan sagutin? Sasabihin niyo, ipon niya yan simula nung naging politician siya. I-total mo yung sahod niya monthly sa loob ng ilang taon siyang nagserbisyo sa politiko. Kung aabot ba ng bilyon yung kikitain niya, think twice. I-total mo. Sabihin natin 30 years si Digong na nilbihan mayor. 30 years na nilbihang president. 60 years. Magkano ang sahod ng mayor? Magkano ang sahod ng presidente? Do you think aabot ng 5 billion? Hindi. Maskin nga 1 billion, hindi aabot sa 60 years na pagtrabaho. Kung sahod lang. Kasi wala naman siyang negosyo. Anong negosyo niya? 30 years ka. Mayor, 30 years, mayor. I-total mo yung sahod ng mayor sa isang taon, i-times mo sa 30. Do you think aabot ng 10 million? Hindi. 30 years na presidente. Magkano ang sahod ng presidente? Isang buwan, i-times mo sa 30. Do you think aabot ng 100 million? Hindi rin. So, paano nangyari sa 60 years na nagtrabaho siya, nagkaroon siya ng 5 billion? Saan galing? Ang dineclared niyang business, ukay-ukay. Kita mo yan? So, ibig sabihin, kung kumita siya ng ganyan kalaki, tumanggap talaga siya ng kickback. So, totoo nga ang sinabi ni PBBM na SOP for the boys. Kickback for the boys. Mahiya naman kayo. Diba? Ganyan po ang kalakaran sa politika. Duty ka. Presidente ka Tapos wala kang gagawin. Magugulat ka, billionaire ka bigla. So, ibig sabihin, may kinuha ka nga. Diba? Kaya mas mayaman si Digong kaysa kay Elon Musk. Meron po siyang business circuit. Diba? Putang wag mong subukan. Magiging bilyonaryo ka. Wag mo subukan. Pag pumasok ka sa politika, wag mong bukan. Hindi lang 5 billion, trillion yan. Yun nga, di ba?
Yan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, sa confidential fund pa lang bilyon na. Tignan yung mga DDS. Bakit alam nila na 6 billion ang confidential fund ni BBM? So, ibig sabihin, 6 billion din ang confidential fund ni Digong noon kasi alam nila Wala namang sinabi si PBBM dyan na 6 billion ang confidential fund So, bakit sila nag-ibento na 6 billion ang confidential fund? So, ibig sabihin, billion din ang confidential fund ni Digong noon. Kasi nag-imbento sila hanapin ninyo ngayon kung 6 billion ba talaga ang confidential fund ni PBBM. Wala akong nakikitang website na may 6 billion nakalagay. So saan nila kinuha yan? Meron pa nga silang sinabi 5,000 flood control daw. Saan mo ilagay ang 5,000 flood control? So kung meron mang pinakamayaman sa buong mundo, si Digong yun. Nakakulong, walang trabaho, walang negosyo, pero bilyon na ang nagastos sa abogado. So yun lang mga kababayan.